Hi, nagtatanong si Mister kung meron pa daw ba kaming gamot sa sipon. Aba, marami tayo niyan, honey. Teka, gagawa kita ng gamot sa ubo at sipon. At umakyat na nga ako dito sa rooftop para kumuha ng mga dahon ng oregano sa aming taniman. Dinamihan ko na nga guys kasi sabi ng hipag ko may sipon at ubo din daw ang aking mga pamangkin. Nung mga bata pa nga kami guys ay hindi naman kami mahilig uminom ng gamot. Ito lang talaga yung ginagamot namin sa ubo at sipon. Natatandaan ko pa nga na humihingi kami ng dahon ng oregano sa tanim ni Tita Nisa. Tapos pakukuluan lang or isasapaw sa kanin. Tapos kukunin yung katas, then pipigaan ng kalamansi. Kaya heto, pumitas din ako ng 3 kalamansi sa aking tanim. Hindi pa pala nakakatikim ng ganito si Mister. Ito yung ginagamot sa mga bata, sanay kami ditong magkakapatid. Hindi lang pambata to kasi ako kahit na ayokong sabihin malaki na may edad na ito pa rin yung gusto kong gamot sa sipon at ubo. Kaya hindi ako nasanay na uminom ng gamot na mapait Kasi ito talaga yung prefer ko. Dito ako nasanay. At ito na nga guys, nakakuha na ako ng kalamansi at I have my lemon tree. Ayan guys, so ang daming bunga. Tapos humingi na rin ako ng itlog sa manok kasi mag-fried chicken ako. At ito na nga yung dahon ng oregano na kinuha ko. Ang ganda, ang lalaki ng mga dahon. Kinugasan ko na nga ito ng mabuti. Tapos, nagpapakulo lang ako ng tubig. Pwede nga ito na isapaw lang sa kanin, pero nakapagsaing na kasi ako Saka medyo marami tong gagawin ko, kaya pakukuluan ko na lang siya. At ito lang nga, na kumukulo na yung tubig. Isa-isa ko nang ilalagay yung dahon ng oregano. O diba, sobrang laki niya guys. Sulit na sulit. Kasi nung mga bata kami, 1 kutsara lang talaga yung pinapainom sa amin kapag gumagawa ng ganito. Siguro mga 2 hanggang 3 dahon lang yun. At dahil nga ka-video call ko yung hipag ko kanina si Hides, nagsabi nga ako na kukuha lang ako ng dahon ng oregano kasi gagawin ko ng gamot si Mister sa ubo at sipon. Kaya sabi niya sa akin ay ang mga pamangkin ko nga din daw ay may sipon at ubo kaya humihingi din siya. Aba, isang gawaan na, gagawan ko na lang sila baby. At saglit lang to pakuluan guys, as in palalambutin lang yung dahon. Yung katas nga nito yung kailangan. So, okay na to. Nilagay ko na siya sa strainer para matigis yung tubig. At ayan, medyo pinagpag ko para talagang wala yung tubig. Then, ilalagay ko siya sa plato at pipigain, guys. Sabi nga ng hipag ko ay nakatikim na daw siya ng ganito sa kanyang lola pero hindi siya sure kung paano ginawa. So, ito na B. Pero baka bukas gumawa ulit ako para kay Mister. Kaya gagawin ko na rin ang aking mga pamangkin. Ganito nga guys, dinudurog lang talaga yung dahon. Tapos, pinapakatas. At eto na, nakuha ko na yung katas ng dahon ng oregano. Isasalin ko siya sa maliit na lalagyan. Gamit tayo ng strainer para masala ko yan. At heto, pipigain ko pa yung dahon para makuha ko pa yung natitirang katas ng dahon ng oregano. At heto na nakuha ko na yung katas niya, pipigaan ko na ito ng aking pinigtas na kalamansi. Akala ko yung mga kabataan lang ngayon yung hindi pa nakakatikim nito. Si Mister ko din pala. Or sa probinsya lang ba ito ginagawa? Pero guys, kung may sipon at ubo yung mga anak nyo, effective to guys. Ito talaga yung masarap na gamot sa ubo at sipon. Tapos, lalagyan ko ng 2 kutsarang honey para yummy. Tapos, haluin lang natin, baby. Yan, ganito yun guys. Shout out sa aking tita Nisa na mabait magbigay ng dahon ng oregano nung mga bata pa kami. Pati nga kalamansi guys, sa kanya din galing Basta nakita niyang may sipon yung kapatid ko or narinig niya kaming umubo, ay siya, kuha din ng dahon ng oregano. Ganyan lagi ang sambit ng tita Nisa, kaya hindi ko yun makakalimutan. Kaya yan, para sa Mister ko, sige, iubo mo. Sipon pala guys, hindi pala siya inuubo, pero gano'n na rin yun, gamot sa sipon at ubo. Nang magising nga si Mister sa maliit na saucer, ay binigyan ko siya nito. Nagustuhan niya guys, ang sarap daw. Tapos sabay sabi sa akin, yun lang. Sabi ko sa kanya, aba ng mga bata kami, tigi 1 kutsara lang naman ang ininom namin, Han. Natawa tuloy ako, sabi niya, akala daw niya 1 baso. Aba, akala niya yata tsaa. Kaya sabi ko, bukas honey, gagawa ulit kita. Dahil ito ay dadaling ko na sa aking mga pamangkin. Ayan nandito na ako sa kanila, nakapark ang kanilang mga bike sa labas. Knock knock. At ito nga, nabutan ko siyang kumakain guys. Ito na magic medicine.